Sa gitna ng mahigpit na galaw sa crypto market ngayon, marami pong XRP holders ang nagtataka. Bakit tila stagnant sa XRP? Kung sinabi po nating stagnant ay hindi po gumagalaw. Maliban po dyan ay bakit kahit maraming investors ay nag-aalangan, may ilan pa rin na tahimik na nag-iipon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang market sentiment, macroeconomic pressures, at ang personal na strategy ni Ginoong Austin Hilton. Isa po siyang kilalang crypto commentator para ipakita kung paano po talaga pwedeng mag-skyrocket sa XRP sa hinaharap. Kaya kung ikaw po ay isang holder o hodler, makaka-relate ka po sa bawat insight na ating pag-uusapan dito. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang kasalukuyang market conditions at ang fear indicators. Ayan, sa umpisa pa lamang ay ipinaliwanag po ni Ginoong Hilton, ayan po siya, ang tinatawag pong general atmosphere ng digital asset market. Sa panahon po ng kanyang inilabas na paliwanag or analysis dito, bumaba po sa XRP ng halos 3%, kasabay po ng isang mild na decline sa buong crypto market. Ang pinakamalagang punto po niya ay ang extreme fear or matinding takot na nararamdaman ngayon. At ito po ay nasa level 16 sa sentiment index. Yan, sentiment index. Ibig sabihin nito, kahit ang mga institutions o retail investors ay nagiging cautious. At yan, kung pag sinabi po natin nagiging cautious, nagiging maingat at nagiging mas madali para sa bearish pressure na manatili. Ayan, or gaya ng ating sinabi kanina ay stagnant. Kaya bakit ganito? At ang dahilan ay dahil po sa tinatawag na limited liquidity. Nagiging mas sensitibo po ang presyo sa galaw ng mga malalaking players. Kapag maliit lang ang liquidity, kahit kaunting buying o selling pressure ay pwede nang magdulot ng malalaking paggalaw. Kaya para po sa atin bilang mga holders, ito ang dahilan kung bakit sa XRP ay tila hindi po umaakyat sa kabila ng potensyal nito. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang macro pressures at saka uncertainty kay XRP? Yan, isa po sa pinaka-critical na insight ni Ginoong Hilton ay ang epekto ng macroeconomic uncertainty sa market. Binanggit po niya ang AI-generated survey tungkol sa market obstacles. At yan, ang nilalaman po ng mga ito ay ang reduced liquidity, negative sentiment at macro pressures na yan palaging nangunguna po sa listahan. Halimbawa, tinitingnan po ng market ang Federal Reserve at ang kanilang posibleng interest rate cut sa December meeting. Sa isang araw lamang ay tumaas po ang posibilidad mula 42% hanggang 50%. Bukod dito, ang delay po sa economic reporting dahil sa government shutdown ay nagdadagdag pa sa uncertainty. Habang patuloy po ang inflation na nakakaapekto naman sa risk appetite ng mga investors. Sa ganitong sitwasyon, natural lamang po na maraming investors ang lumipat sa safer assets gaya po ng gold, bonds at saka mutual funds habang iniiwasan po nila ang high volatility assets na tulad po ni XRP. Ngayon ang pagbaba po ng major tech stocks at mga takot, yung mga takot po sa AI-driven bubble ay nagko-contribute na rin sa risk of sentiment na ito. Kaya para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay kailangan po natin na maging aware sa broader market forces at intindihin po natin kung paano po nakakaapekto ang global at saka economic events sa ating mga XRP holdings. Ngayon ay ano po ba ang long-term view at saka personal position ni Ginoong Austin Hilton?
Ayan, kahit may macro pressures at saka bearish sentiment, malinaw na si Ginong Hilton ay malinaw po na walang fundamental na nasisira sa crypto ecosystem o sa Ripple or XRP specifically ayon kay Ginong Hilton. Tuloy-tuloy daw po ang adoption, technological na development at saka structural progress nito. Ibig sabihin hindi po naapektuhan ang intrinsic value ni XRP. Dito po makikita ang kanyang strategy na hindi po siya nagbebenta ng kanyang XRP. Sa halip, tahimik po siyang nag-iipon. Pinapanatili ang kanyang long-term bullish approach at naniniwala po siya na ang challenges ngayon ay temporary lamang. At sa sandaling bumuti or gumanda ang sentiment at maging klaro po ang economic conditions, pwede nang umakyat sa XRP. Para po sa ating bilang mga holders, ito po ang magandang aral. Ang accumulation during uncertainty ang siyang susi. Hindi po basta-basta sumusunod sa panic, kundi sa tamang timing at saka long-term perspective. Kaya yan ang dapat po nating ilagay sa ating isipan. Ngayon ay ano naman po ang market impact ng sentiment at saka liquidity kay XRP? Ang market impact ay hindi lang po basta galaw ng presyo. Kapag mataas po ang fear index at mababa ang liquidity, si XRP po ay nagiging vulnerable sa mga malalaking players. Kahit maliit na transaction lamang mula sa mga whales ay pwede na po itong makapagpabago sa market sa short term. Kaya para po sa atin bilang mga traders at holders, ang ibig sabihin nito ay dapat po nating bantayan ang liquidity at ang sentiment indicators. Hindi lamang po ang simpleng price charts natin. Kaya ang tamang timing at saka awareness po sa fear grid levels ay napaka-critical para makagawa po tayo ng informed decisions. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang regulatory clarity sa future ni XRP? Hindi lang market pressures ang nakakaapekto kay XRP. Patuloy po ang regulatory uncertainty. Kabilang na po ang pending na legislation tulad po ng Clarity Act. Ang mga unresolved regulations ay nagdudulot na rin ng hesitation sa mga maraming investors. Pero ayon po kay Ginong Hilton, kahit may regulatory questions, wala pong nasisira sa technology or adoption ng XRP. Ang market ay matagal na pong nakakapag-adjust sa ganitong uncertainties. At kapag nagkaroon po ng clarity, mas magiging smooth or malinis ang upward trajectory or pag-angat sa presyo. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, malinaw po na para kay Ginoong Austin Hilton, ang tanging paraan daw para mag-skyrocket sa XRP ay sa pamamagitan po ng pasensya, accumulation at saka long-term na pananaw. Ang mga short-term declines, fear indices at saka macroeconomic pressures ay normal lamang dito sa mundo ng crypto. Ang importante para sa ating lahat ay huwag po tayong magpanik. Bantayan ang liquidity at intindihin ang broader market context. Kaya sa tingin ko, bilang mga holders na may tamang strategy at saka disiplina, tulad po ng ginagawa ni Ginoong Hilton dito, ay posibleng makakita po tayo ng significant gains sa hinaharap. Ang panahon po ng uncertainty ay hindi palaging masama. Ito rin ang pagkakataon para sa strategic accumulation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.